Mga kapatid, kapag bibili po kayo ng sasakyan, huwag ang tignan nyo lang yung ganda niya, yung itsura niya sa panlabas. Kasi baka mamaya sira ang loob. Katulad po nitong Mitsubishi Mirage po na ito, 300,000 pesos ang bili niya. Pero mayroong malaking problema. Tingin mo ng pandagdag ng tubig dito. Trainee! Trainee! Tingin yung pandagdag ng tubig dito. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Kung merong minalas na OFW dahil doon sa nabaha yung kanyang expander, ito naman OFW rin na minalas, nakabili ng Mitsubishi Mirage. Magkano bili mo, sir? 300. 300? Anong model to? 2018 po. Mahina ka pa umatak. Mahina? Tapos yung right side na gulong po medyo nagpipigil po. Tapos kahapon dinala ko, pagbukas namin po ng ito ganito. Kaya napansin ko to nung isang araw. Ito mga kapatid, yung radiator niya, may mga puti-puti na sa gilid. Opo. Senyalis ito na pinapasok ng langis yung kanyang radiator. Mga kapatid, painitin muna natin ang makina, nakasarado pa yung thermostat valve niyan. Pero ito po, kung makikita nyo, yung langis at tubig ay naghalo na, kaya may puti-puti po yan dyan. At possible po, ang nasira dito ay yung oil cooler po mismo ng transmission. Kasi po yung oil cooler na yon, ang dumadaan din na coolant doon or tubig ay galing po dito sa radiator, itong isang hose na to. At bumabalik po siya doon sa baba, yun nga pong malamig na portion. Obserbahan muna natin yan kung ito ay nagba-back pressure. Kasi kung nagba-back pressure ito, pwede pong ang problema din ay doon sa engine. Baka ito po ay nag-overheat na, nasira yung kanyang cylinder head gasket, kaya po yung oil ay pumupunta rin dito sa radiator. Pero sir, ano bang pangalan mo, sir? Mark po, Mark. Mark, Sir Mark, yes, sabi mo, nung papunta ka rito, ilan ang takbo mo? Nasa po pag yung pahon po, nasa 20-30 lang. Pero, 20-30 lang? Opo, mahal na yun. Oo. Tapos, galit na galit ang makina. Opo, tapos pag okay na, pag pantay naman na, umahatak na ulo. Normal na yung takbo o nakukulangan ka pa rin? 40-50 na po Hindi ko na po sinasagad kasi mahal na po Oo, maganda na yung takbo niya. Titignan natin kung saan galing ngayon yung langis na yan. Pwedeng sa engine, pwedeng sa ATF. Dahil sa yung ating oil cooler nakahiwalay. Hindi katulad ng mga ibang mga radiator, yung mga radiator ng araw, yung oil cooler niya nandoon mismo sa radiator. Ito kasi nakahiwalay, katulad nung ginawa nating yung BIOS, nasira daw yung kanyang oil cooler pero nasalinan pala ng langis mismo yung iyong radiator. Napanood mo ba yon? Okay. So, kung normal yung transmission mo, i-check natin yung fluid niyan. Yun ang unang-unang gagawin ko dyan. Kapag walang tubig, yung fluid, yung CVT fluid nung transmission mo, safe ka doon. Di ba? Ngayon, titignan din natin yung engine mo, i-drain natin. Mas mura yon kaysa, kaysa magbaba tayo ng transmission. Sa engine mo, i-drain din natin yung oil. Kapag walang tubig doon, safe ka pa rin doon. Hahanapin natin ngayon kung saan nanggagaling yung langis. Tignan nyo, dumami na. Hahanapin natin kung saan nanggagaling to. Ngayon, kung halimbawa wala doon sa transmission, wala doon sa oil pan, doon sa engine oil, baka mamaya nahaluan din niya baka nagkamali yan ng lagay ng compressor sa radiator po. Ng fluid. Kasi ito kasi may dipstick ayan. Ito kasi ang problema nung mga may dipstick, talagang pwede kang magkamali ngayon. So baka maglalagay siya ng ATF, dito niya ngayon na isalin. So ito, mga observation lang muna natin ngayon. Pero mga kapatid, matindi tingnan mo yung lumalabas Puti. Ayan na dami na parang kesong puti. Pero i-check din natin yung oil cooler mo. Pwede rin kasi na doon ang problema, mas malakas kasi yung pressure doon sa transmission. So ang langis puro palabas lang, hindi papasok. Diba? Nakuha mo yun? Yes po. Yung pressure sa transmission mas malakas. So hindi siya papasok ang tubig sa transmission, pero yung langis lalabas. At yun yung pwedeng nakikita natin dito. Ayan, ang dami Sobrang
Tingnan nyo mga kapatid, oh, hindi siya ordinaryo. Na problema. Ngayon, ang engine oil naman niya, hindi naman din puti. Ayan, pulang-pula yung engine oil niya. Kaya hanapin ngayon natin ang problema nito kung saan nanggagaling ngayon yung langis na yan. Kasi yung nag-PMS ako, wala ako yun eh. Iniwan ko na sa kasa. Ay, iniwan mo to sa? Kasa po. Sa kasa na naman? Sa Marikina po, pina-PMS ko po. Oo. Pero dati wala pa yan? Wala pa. Wala na. Pagkano bili mo rito? 300. Tapos sabi mo, isa kang OFW, for good ka na dito sa Pilipinas. Opo. Pero parang hindi good ditong kotse mo, no? Kaya nga po eh. Di ba, sir? Gagawa natin ang paraan yan at ipapakita ko po sa inyo kung paano ngayon natin ito troubleshoot, itong problema nitong Mitsubishi Mirage. G4 do, no? Opo, G4. Okay. Ang nakakapagtaka, ang lakas eh, ang sobrang lapot na, Sobrang lapot. Hindi siya nag-overheat na sensor dito. Hindi din po siya nag-check engine. Possible yung engine, sir? Huh? Sa engine po, possible. Iba yung amoy niya eh. Hindi engine oil eh. Ang ganda naman ng ano. Wala, dito yan bro. Sa transmission nga ito. Lumalabas lang. Sira ang oil cooler mo. Wala eh, Wala, wala naman. Walang laman. Okay, kailangan lang buksan ng ano. I-drain natin yung transmission fluid mo. Tapos tanggalin natin yung oil cooler. Dami na, Opo. First time ko din po mag-sasakyan, so wala pa ako masyadong kaya ganun. Yan, yung ano mo, palitan mo lang. Palitan natin ng oil cooler. Dito lang. Pero sa transmission, safe naman. Ano lang yung didrin. Ano to, palit kahit na buo pa radiator mo, palit tayo radiator. Hindi na natin kayang linisin yan. Maano naman siya. Hindi mo na matatanggal yan. So palit tayo ng oil. Dikit na po kasi yan. Oil cooler, radiator. Tapos palit tayo ng transmission fluid, CVT fluid. Okay. Bakit sasabihin natin ito ay galing sa transmission talaga? Eto sir, kapag mainit na ang transmission fluid, dapat may makukuha ka sa hot. Ayan Wala tayong nakukuha. Okay. Ibig sabihin yung fluid ng transmission mo, ubos na. Halos wala na. Ito na lang siya sa dulo. Okay. Dito sa hot, pakita mo yung hot, Glenn. Ayan, letter H. Ayun, wala tayong nakuha. Isa pa ulitin ko Glenn Ayan mo. Wala tayong nakuha. Ang meron lang dito, ayun, sa dulon-dulo na lang. So, dapat, ganyang mainit na ang transmission mo, meron ka na makuha. Sa H. So, wala dahil nilalabas na po dito. Okay. So, yun. Okay. Alam na natin ang problema nito. Oil cooler doon sa CVT transmission niya. Mag-eksperimento tayo. Maghahalo tayo ng 3 klase ng fluids or oil dito sa tubig para malaman natin na kapag na-encounter nyo sa inyong mga sasakyan, halimbawa doon sa radiator, may nakita kayong lumalabas na tubig na parang may halong langis. Malaman nyo kung yun ay langis na galing sa engine or langis na galing sa transmission. Ang problema sa transmission, 2 klase, kung CVT at ATF. So unahin muna natin yung engine oil ang ihahalo natin dito sa tubig. Tignan nyo po ito po engine oil yan, minarkahan ko na yan. At ihahalo po natin ay itong Eni. So ang gagawin natin, i-shake po natin to. Sino bang taga-shake? Halika nga dito, Albert. Shake mo nga ng i-shake hanggang sa mag-iba ang kulay niyan. Sige, dito ka lang sa tabi ko. Ikaw lang taga-shake, Tapos CVT. Ang galing ng pag-shake mo, Biro lang. CVT naman. Ito CVT rin. Try natin. Sige, shake mo lang na i-shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake that boogie. Shake that boogie. Dalawa na i-shake mo ngayon. CVT naman. Sabayin mo. Loko ka, Try naman natin yung ATF. Dapat mapag-iba mo kulay ng tubig niyan. Shake lang usapan, sir. Shake lang. Ayan. Ang problema dito, baka mamaya yung concentration ng tubig kulang. Baka hindi natin mapalabas yung gusto nating gawin. Makikishake na rin ako. Sige, shake ka lang ng shake. Ito, yung sa ATF, ganito na naging kulay. Naalala nyo yung ginawa natin na, na Vios?
O ganito yung kulay nun eh. Kasi yun ay ATF pa yun, yung transmission nun. Kaya lang, itong CVT, yung ginawa natin kahapon na Mirage, yun nandyan nga po, papalitan natin ng oil cooler. Ito na yun, yung oil cooler. Dahil itetest din natin to kung may leak dito sa loob. Dahil nga po, ang naging problema, yung CVT fluid papasok dito, tapos leaking yung sa loob niyan, humahalo ngayon sa radiator. Kasi ito, papunta na sa radiator to eh. Ang trabaho nung coolant natin, papasok dito para palamigin ngayon yung CVT fluid na nasa loob nito na dumadaan din. So kumbaga sa magkaganyan sila. Dapat hindi butas to, hindi butas yan para hindi sila magmi-mix. So ganyan na nangyari diyan. Okay, kumusta ka na? Ha? Ayun yung engine oil. Oo, ito yung CVT. Iba yung kulay nung CVT natin, green. Siguro yung CVT na ginamit doon sa Mitsubishi Mirage. Meron kasing CVT fluid na walang kulay. Tuloy-tuloy na tayo. Susubukan natin i-test ngayon itong oil cooler na galing doon sa Mitsubishi Mirage. Titignan natin kung ito ay mayroong leak, kung ito ay mayroong tagas. Kaya lang, Tony, kailangan mong buksan dahan-dahan yung ating kompresor. Ha? Kukontrolin ko lang dito kasi baka matanggal eh. Yan. Oh, buksan mo na. Sige, lagyan mo. Yan. Ano yan? Dagdagan mo pa konting pressure. Konti lang. Ayan, oh. Yan, oh. Ayan na, oh. Oh. Ayan na, oh. Ayan, oh. Oh. So talagang may tama, may tama yung isa kanina, nabasa ako. Oh, yan na po, mga kapatid. Kitang-kita po na sumisingaw na yung loob nitong oil cooler. Kasi nilakasan namin yung pressure. Sa transmission po kasi, mas malakas pa yung pressure doon na ginagawa ng pump doon. O yan, ayaw na huminto, oh. Oh. Yan, malakas na po yan. Okay na yun. Patayin mo na muna. Baka ako'y maligo na naman. Oh. Yan ha. Kitang-kita. So ngayon, sigurado na tayo na dito yung problema. Albert, kumusta na? O, pag engine oil, ganito po ang mangyayari kapag naghalo yung tubig saka engine oil. Ayan, pag nakita nyo sa inyong mga radiator, ganyan ang mangyayari. Ngayon, kapag ka naman ATF, ganito rin po yung mangyayari. Pero yung nakikita natin kahapon diyan sa radiator ni Mirage, halos ganito yung puti na yan halos ganito yan. Sabi ko nga sa inyo, malakas kasi doon kasi nagiinit pa eh. Ito walang kainit-init. Oy Albert, ulitin mo nga. Dali. So soft drink sa kagad yan ulitin mo. Tapos ang CVT fluid kasi maraming klase ito. Merong transparent, merong medyo manilaw-nilaw lang ng konti. At ito nga kasi may kulay. Itong green na CVT fluid na to. So, ihabol ko mamaya, kapag nakapagpibili kayo ng CVT fluid ng Mirage, alam naman ni Nick and Freddy yan, itatry ulit ni Albert na, paano ginagawa mo? Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake that boogie. So, ayan, pag natakpan nyo na. So, ganito po pag naghahalo ang tubig at langis, ganito ang mangyayari. Pero ito, pag pinagtagal ulit natin yan, maghihiwalay na naman po yan. Hindi kasi sila pwedeng magsama. Kaya kung ang inyong relasyon ay tubig at langis, talagang maghihiwalay din po kayo pagdating ng panahon. So, mga kapatid, itong Suzuki SX4. SX4. 2 taon tong na-stock doon sa may-ari. Pero bago may-stock, ang kwento ng may-ari nito, pumapalya-palya, parang kabayo na hindi makatakbo ng maayos. So, hinila na lang yan para lang makauwi sa bahay at 2 taon ngang ipinarada. Itinowing din ito, papunta dito sa amin at halos 2 araw din dinadiagnose kasi nagpalit na rin ng ng fuel pump eh. Pare, yung kumpare ko. Ayan. Diniagnose na rin to ni Doms. Talagang ang nakita nga ay computer. Oo, kasi yung communication niya non-existing. So buo yung wiring niya. Oo. So sabi ni Doms, kuya,
sira talaga yung computer box. Computer box. So ayan na, palitan na natin. Ito ba yung computer box? Yan. Saan ka naman nakakuha nito? Diyan, sa tabi-tabi. Sa gilid-gilid. Ay, ikaw na bahala dyan. Teka muna. Baka mapahiya naman tayo rito. Sigurado computer box ha. Sigurado yan. Kasi hindi namin mabuksan to eh. Oo, sigurado yan. O sige, subukan natin. Sigurado yan. Subukan. Subukan natin. Yun. Okay. So ito dapat mo ng isa. Ilang taon? 2? 2 taon. Ayan, tignan natin. Siyempre, mahigit pa. Halos 1 buwan na din dito to. Tignan natin. 2 taon at 2 buwan. Okay. Kaya yan? Testing. Yun. Tapos. Andar ka agad? Andar na. Andar ka agad, oh. Pero teka, 2 taon, walang change oil to. Kailangan mag-change oil tayo. Correct. Napakaganda. Pinaandar lang ng konti, ah. Pantay na pantay. Walang ano yan. Walang buong-buo yan. Oo. Pare, swerte naman ng mga may-ari nito. Pwede pa naman natin dagdagan ng sira to, di ba? Okay lang ba? Dagdagan Bawal natin? yan, bawal. Bawal yan. Kung ano lang yung sira, yun lang. Hindi ko lang alam kung gumagana aircon nito. 2 taon. Hindi, marami pang gagawin kasi may mga check engine pa. I-check pa natin, itatakbo pa to, i-quality test pa to, i-check kung aandar yung mga fans. Ayun, lahat yun. Marami pa, kasi ang fan nito nagpapaandar, computer box. So, titignan na. Imbestigahan pa natin kung ano pang mga nangyari. Kasi ngayon, kahit walang susi, paglagay mo pa lang ng battery, umilaw ka agad. Umilaw ka agad. Yes, so ibig sabihin may mga nagalaw-galaw din ito. So, ayun. Imbestigahan natin kung ano nangyari. So sa may-ari po nito, yung mag-ama, alam ko ang pangalan ay, naku, recall, wala akong dalang Oliveros, mag-amang Oliveros. O yan po, umaandar na po ang inyong sasakyan. Sira ang computer box. O, trainees, ayun na yan. Ayun na po, okay na po. Mahal lang yung computer box, pero at least, no, hindi tayo nag-trial and error. Pagkabili natin ng computer box na bago, kitang-kita nyo naman. Ayan, ang kintab-kintab, oh. O, ayan, tignan nyo. O, bagong-bago po talaga. O, at ang inyo pong lumang computer box, nilagyan ko po yan ng, ng sticker, pati yung plate number. Ayan, nilagyan natin, PLQ839. Okay, so okay na po itong Suzuki na to. Quality test, sabi nga ni partner, quality test, pati yung ibang mga dapat pagaganahin natin, aircon, kailangan to ay i-change oil talaga. Lahat ng mga fluids nito ay palitan natin. Dahil yan ay na-stock ng 2 taon. Ayos! Okay na? Ayos. Trainee, bukas linisin nyo to ha. Yes, sir. At ipapasok natin sa loob para doon na natin ayusin lahat. Oo, ito ha. Okay. Alright. Ano pare? Ayos na. Ano? Kaya pa natin? Kaya pa. Ito may mga paradahan natin, no? Kaya pa? Kaya pa yan. Kapatid, 1 click na po itong Fuego po na to. Nagaling pa po ito ng Davao. Yung may-ari po kasi nito ay mag-a-abroad pa. Kaya bago siya mag-abroad, ayan po, gumagana na po ang inyong engine. Ang susunod na gagawin po namin dito, mga kapatid, ayun naman kanyang double wishbone suspension at ise-set up po kasi namin ito ng mas macho na Isuzu Fuego na inyo pong makikita dyan po sa Davao. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Tulad po ng ibinibilin ko po sa inyo, kapag kayo ay may bagong sasakyan, maghanap po kayo ng insurance na malalapitan nyo, magbibigay sa inyo ng tulong sa panahon ng inyong mga pangangailangan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung pwede po sana paki-like, paki-share, at paki-subscribe po ang Autorans. Magandang hapon po sa inyong lahat.